Hindi po yun panginis. Statement of facts. Yun naman talaga po ang nangyari. Di ba puro kaguluhan? O ngayon na hindi na po kayo yung leader ng Senado, o tahimik na ngayon, kaya lang absent kayo. Pero tumigil na rin sa panggugulo yung inyong mga kasama. Tulad ni Amy Marcos, nando na. Si Pia Cayetano, na kapatid po ninyo, nag-attend nga pero mainit pa rin yung ulo. Nakipagdiskusyon. Alatang-alata, nakipagdiskusyon kay Risa Ontiveros. Ganon din si Marcoleta, mainit din yung ulo, gusto pang harangan yung promotion ng mga general. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Habang absent sa special session si Alan Peter Cayetano kahapon mga kababayan, ngayon present na naman sa Facebook Live. Tapos sabi ni Alan Peter Cayetano mga kababayan, bakit anya kayo galit na galit kapag nag-Facebook Live ako? Ang hilig nyo ring mag-Facebook. Patama niya mga kababayan kay Senator Raffy at saka kay Erwin Tulfo. Sabi dito, walang perpekto sa atin. Kwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang ilang senador na pumupuna sa kanyang pagla-livestream sa social media. Sasabihin ninyo kasi, mas maraming nanonood kay Alan Peter Cayetano. Kasi nagsasabi ako ng totoo, sabi po ni Cayetano. Last year, mas marami ang nanonood sa inyo, Raffy at Erwin Tulfo. Yang problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Anong nabuko na may tinatago sa inyo? Kaya sinasabihan kayo na lagi kayong nasa Facebook Live. Iyon naman kasi yung totoo. Imbes kayo na mag-preside kasi dati nung Senate President pa kayo, nasa Facebook Live kayo kasi ayaw ninyong maagaw yung posisyon bilang Senate President, ganun pa rin yung nangyari. O diba? Malinaw na yung ang motibo ninyo. Tapos nag-react siya tungkol sa naging puna mga kababayan ni Ping Lacson ng cause ng kanyang ginawa bilang leader ng Senado. Umabot sa 700 million ang output niya. Philippine Senate in 22 days under Alan Peter Cayetano. Sabi sa post ni Ping Lacson. Estimated cost niya 700 million pesos. Ang output niya chaos, gunfire, batos escape despite ICC issued warrant while under its protective custody, session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearings highlighted by one not presided nor attended by a single senator. What a waste of taxpayers' money, sabi ni Ping Lacson. Correct. Yun ang naging output mga kababayan ng leadership ni Ping Lacson, ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Ping Lacson, bilang leader ng Senado, puro kaguluhan. Galit si Alan, kaya nag-Facebook Live na naman. Sabi sa kanyang Facebook Live, kayo naman, manginis kay Alan. Senator Alan Peter Cayetano responds to Senator Ping Lacson's statement about the Senate expenses during his leadership. Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Sabi niya sa kanyang Facebook Live. Nireveal niya na parang pang-intriga kasi magaling naman sila mag-intriga eh. Take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tag team lang yon. O kayo naman manginis kay Alan.
Hindi po yun panginis. Statement of facts. Yun naman talaga po ang nangyari. Di ba puro kaguluhan? O ngayon, na hindi na po kayo yung leader ng Senado, o tahimik na ngayon, kaya lang absent kayo. Pero, tumigil na rin sa panggugulo yung inyong mga kasama. Tulad ni Amy Marcos, nando na. Si Pia Cayetano, na kapatid po ninyo, nag-attend nga pero mainit pa rin yung ulo. Nakipagdiskusyon. Alatang alata, nakipagdiskusyon kay Risa Ontiveros. Ganon din si Marcoleta, mainit din yung ulo, gusto pang harangan yung promotion ng mga general. Si Robin Padilla, absent. Kasi inuna pa yung launching ng kanyang pelikulang Bad Boy 3 kaysa sa trabaho. Alay yan. O kita ninyo si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva nang lumipat, naging maayos na sila. Hindi na makapanggulo. Nasa leadership talaga. Di ba? Ito si Alan Cayetano. Other venues. And one of this venue is Facebook. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, gumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcos. Pero at least sa Senado, nagtatrabaho. Ikaw hindi ka na nagre-report. Doon sa Senado, nandun ka na nagpipreside sa Facebook Live. Di ba? Absent ka sa Senado, present ka sa Facebook. Pero lahat naman kayo, may staff kayo na kumukuha ng video para i-upload sa Facebook. Ganun naman kayo, lahat. Kaya lang, ang pagkakaiba po, kayo, full-time sa Facebook na. Absent sa session, hindi kayo nag-preside, pagkatapos present kayo doon sa Facebook Live. Yun ang mali. Inabandon ninyo yung trabaho. Hanggang kapon, special session, absent kayo. Makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos na nung hearing? Or, everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin niya, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Nagsasabi daw siya ng totoo. Sinungaling. Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Diba? Kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang iniingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So, I spent the day yesterday, sabi ng other venues. Kayo yun ang hina. Huwag tayo manghihina, pero kayo mismo yun ang hina. Bakit? Hindi niyo kayang harapin yung katotohanan na tinanggal kayo. Hindi kayo nag-resign. Sinaba kayo ng inyong mga kasama mismo. Ng dati mong mga kagrupo, tulad ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva. Mali yung kwento ng mainstream media na nag-resign kayo, siniba kayo. Isa lang ang nag-resign mga kababayan sa history ng Congress. It's not in the Senate, kundi sa Congress, si Speaker Martin Romualdez. Yan ang totoong nag-resign. Hindi pinatalsik, kundi kusang nirelinguish niya yung kanyang posisyon. Tapos sabi niya pa, gusto niyong palitan ang Senate President kasi gusto ninyong tuloy-tuloy na yung impeachment. Huwag na tayong maglukuhan.
iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano ng dahilan umano kung bakit nais ng bagong mayorya na palitan siya bilang Senate President ay upang magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Gusto grupo ninyo, ang magdikta ng tempo through the presiding officer. Saan niya? Ayon kay Cayetano, layon umano ng Senate leadership change na magkaroon ng cover-up sa flood control scandal. Cover-up? Malinaw yung grupo po ninyo ang may intensyon na i-cover up. Binabaliktad po ninyo. Yung grupo ninyo, last year pa to, sa panahon ni Chis Escudero bilang Senate President, yun ang malinaw na cover up. Wala sa nang cover up kung si Tito Soto ang tuloy-tuloy na naging Senate President, hindi ninyo inagaw. Kasi si Tito Sen, forthwith ang kanyang policy sa impeachment trial sana. Inagaw ninyo, pinuslit pa ninyo si Bato de la Rosa para lang makaboto maging Senate President kayo. Kayo ang malinaw po kasi kayo yung kaalyado ni Sara. Binabaliktad ninyo, pure propaganda. Ngayon, sa sinasabi ninyo na gustong palitan yung Senate President para tuloy-tuloy yung impeachment, tama kayo doon. Kasi pag hindi kayo, pag kayo at hindi kayo pinalitan, hindi magiging tuloy-tuloy yung impeachment. At doon, ang malinaw na may cover up. Kaya nga itong proposal na ang sabi, ang gagawing presiding officer si Chis Escudero, hindi tayo sang-ayon na si Chis Escudero. Kasi dati mong kasama si Chis, bumaliktad lang eh. Tama? Ialam naman natin yung nangyari sa impeachment. Last year, na-shelve yung impeachment, na-archive, at yung motion galing po sa inyo. At yung presiding noon, presiding officer, Senate President, si Chis Escudero. Di ba kayo ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung impeachment last year? So kayo ang may malinaw na cover up na ginagawa nung isang taon pa. At itong ngayon, yun ang attempt ninyo, kaya inagaw ninyo kay Tito Sen yung pagiging Senate President. Buti na lang, nasiba kayo ngayon. At ngayon, ina-accuse ninyo ng intention cover up. Baliktad po. Kayo ang may intensyon ng cover up. Kaya ayaw ninyong bitawan yung Senate leadership. At tama lang na dapat tuloy-tuloy yung impeachment trial. Kasi this is long overdue. Kasi nga po, kung walang tinatago si Sara Duterte, dapat kayo mismo ang nag-encourage na mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Kasi sa impeachment, dalawa yung outcome niyan. It's either acquittal kung mahina yung mga ebidensya laban sa kanya, or conviction dapat kung mabigat. Kaya lang, ang daming kaguluhan na nangyari sa Senado na talagang intensyon ninyo na guluhin yung Senado. Bakit? Napakabigat kasi ng ebidensya. Kaya, nandun yung malinaw na attempt ng grupo ninyo na i-discarril yung impeachment. Huwag kami Alan Peter Cayetano. Lahat ng mga statement ninyong binibitawan sa Facebook Live, puro baliktad. Kaya sabi ng mga nag-react, sabi ni Maggie Taberner, kuda pa more. Sabi ni Cheche Fontilon. So, may plano ka pala talaga na tunawin ang impeachment, na impacto ka. Di ba, mga kababayan? Yun din yung tingin ng mga netizens. Admission po niya. Gusto niyong palitan ang Senate President kasi gusto ninyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Natural. Dapat tuloy-tuloy yung impeachment. Hindi tulad ng ginagawa ninyo na ginugulo yung Senado. Di ba? Puro kaguluhan yung ginawa ninyo sa Senado para mawala yung focus
ng taong bayan, puro distraction yung ginawa ninyo. Mawala yung focus ng taong bayan dun sa issue ng impeachment. Ang naging focus na ng kwento, yung mga kaguluhan na ginawa ninyo sa Senado. Malinaw po yun sa amin, Alan Peter Cayetano. Eh sabi kanina sa press ko ni Senate President Sherwin Gatchalian, tapos na ang Senate Flix, yung palabas, back to work na tayo. At kasama doon sa back to work na dapat na obligasyon, mandato ng mga senador, yung pagresolba ng impeachment complaint, yung pag-upo ninyo as Senator Judge, yun na malinaw. Yes, sabi ng mga netizens, sabi ni Lalo Dillon, under attack pa din hanggang ngayon. Sabi ni Bom Sagiri, akala ko nakamove on ha, ang kapito ko na to. Hindi pa nakaka-move on. Kasi nag-fail yung kanilang attempt sa Senado. Naguloy yung Senado para i-discarril yung impeachment. Nag-fail sila doon. Malinaw mga kababayan yung findings ng DOJ. Sabi dyan, 3 hours ago, the Department of Justice on Wednesday disclosed that its initial findings into the May 13 incident at the Senate showed that the building was not under attack and that authorities are looking into whether shots fired during the tumultuous event were part of an orchestrated plan to facilitate the escape of Senator Ronald De La Rosa. Yan Senate was not under attack. Gunfire may be staged to aid Bato escape. Pinuslit nila si Bato De La Rosa para agawin lang yung Senate leadership kay Tito Soto. Nang matrap si Bato De La Rosa dahil sa ICC warrant, naggumawa sila ng drama that the Senate is under attack para patakasin. Yan ang malinaw. Bakit nila inagaw kay Tito Sen? Para i-discarril yung impeachment trial ni Sara Duterte. Yan ang malinaw na kwento, Alan Peter Cayetano. O ngayon, tapos na yung Senate flick, sabi ni balik na sa trabaho, sabi ni Win Gatchalian, bagong Senate President. Tuloy na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya kanina nga po, yung pre-trial conference, ginawa na po. As usual, absent si Sara. Kaya may reaction mga kababayan, si Adjong. Sabi ng House Impeachment Team, sa hindi pagsipot ni BP Sara sa pre-trial conference ngayon, they are not taking this seriously. Tila hindi raw siniseryoso ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial laban sa kanya, ayon kina House Impeachment Team. Spokespersons Representative C. Adjong at Trinico. Ito'y matapos ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ngayong araw, June 8. At ang hindi raw pagsagot nito ng ayos sa mga katanungan tungkol sa mga kasong inihain laban sa kanya. Pre-trial conference, nag-submit ng mga sagot. Ganun pa rin, hindi man sagot. At naglista ng mga witnesses, more than 40 witnesses. Yung mga witnesses na nilistang pangalan din ng mga witnesses na sinubmit ng prosecution. Kasama doon si dating Senador Antonio Trillanes at si Madriaga na mismong complainant. Yung mismong nag-aakusa kay Sara Duterte, ginawang witness. Wala talaga niya, Mr. Marabilia, silang makukuha ang witness. Tulad ng kanyang tatay, wala ding witness na makuha para baliktarin yung mga akusasyon laban sa kanila. Hirap na makakuha ng mga witness, kaya yung witness na lang ng prosecution ang ginawa din nilang witness. Anyway, yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.